Mga 6 years na. Pag iniisip mo, ang tagal na pala. Pero, parang, pag iniisip mo nga, no, ang tagal na, pero yung pakiramdam mo, parang mabilis lang. First disappointment, siguro, the time nung wala pa akong masyadong shows, nung first few years na nag-start ako. May isang point na parang I was only doing ASAP lang. Minsan nga wala. Once a month, twice a month. At that time, anong magkano yung rating, bago. So parang wala. As in, walang-wala ka talaga. I mean, wala kang kinikita. Ang hirap. Tapos si mama naman problema kasi at that time sinabi niya, Ken, ano ba ito? Parang isang month lang. Tapos ito lang yung kinita mo. Parang wala lang. Sa gas pa lang, wala na. I mean, sobra pa yung gas mo kaysa dito. Eh, Parañaque pa kami. Diba? So parang, ano, tigil na lang kaya natin ito. Eh, ako, that time, ayoko pa. That time, ay sinasabing ayoko, diba? So wala akong drive na, kasi mahihayin na ako, so ayoko talaga. Yun ang unang disappointment ko yung sinabi ni mama, parang, hindi mo pwedeng bumalik ng school, kasi mahirap din para kay mama, mahirap. So at that time, yung first disappointment ko ng, parang ba't ang ginagawa ko? I mean, may mangyayari ba sa akin? I mean, tumigil ako sa school para sa wala? Lahat? Mga kabatch mo, lahat nag-graduate na. Sa ako, wala. Tapos hindi pa ako sigurado dito. So yun siguro doon ako parang sama na ng time para sa akin. The first achievement ko siguro was when sinabi ni Direk, I think Phil Noble. Sorry, pero sa Maynila pa yun sa GMA, sa show si GMA. Super bago pa lang ako. Sinabi niya, compared to before, parang mas okay na ngayon. Yun lang yung sinabi niya. Pero sa akin, boom. Talaga? Parang yes! Parang kahit pa paano, medyo nag-gets ko na. Siguro not only that, pero yung drive nga na to do something, to help my mom, to do something, to kaya siguro yun nag-push sa akin na kahit ayoko umarte. Ayoko maging artista talaga, ayoko. But siguro, at that time, wala akong choice. Feeling ko, ano pa ba gagawin ko? Paano dito na ako, just do it. Diba? So, yun. Siguro yun ang... And when I did it, naka-feel ko, teka lang, parang... Sabi nila, may okay naman ako Kasi dun ko lang siguro na-enjoy. Dun ko masasabing, that's when I enjoy. Kasi that time I was doing it because I had to. Yun ang magpupush sa'yo, so... talaga, sarap nun parang... Gusto ko mag-taping ulit, I wanna hear it again. So, yun ang nagpupush sa akin, di ba? If you're doing good, you're never gonna go down if you always do a good job. So, yun ang nasa isip ko. Just gawin mo ng tama, angat ka na angat. Pero, looking now, mas bagay talaga ako dito. Nung nakabili ako ng kotse, unang kotse ko. Doon mo talagang mararamdaman, parang may kaya pala, may mararating pala, may magagawa pala ako. Na hindi mo akalain na magagawa mo. At gantong edad na nakabili na ng kotse. Kahit second hand. Pero syempre, para sa isang teenager, di ba? Solid yun, di ba? Yun lang, siguro, sabi ko, pwede to. At that time, wala pa kami masyadong pera na, pero nakita siguro ni mama na, budo yun sobrang taping ako ng taping. So, nakita niya na, sige, deserve mo naman, sige. Kahit mabigat sa loob niya, sige, okay lang, bili. At least siguro, para maging masaya ako, to push me more, to keep him working hard. Tama lang naman siguro ginawa niya. Hindi pa kami sanay Hindi pa kami sanay na sa akin nanggagaling. Kasi minsan, kung may gift. Minsan pabili naman please, ng ganito, ganyan. Tapos dumating niya, binili niya, salamat, thank you mama, love you, kiss ko siya. Thank you, pera mo yan. Di ba may ganun pa, pero siya nagta-thank you kasi sanay ako na sa kaya nanggagaling lahat So, ganun pa rin kami, parang wala na bago. So, minsan, thank you si Andy at kay mama. Sa akin,
kuya mo kasi pera niyan. Oh, thank you, Ken. Pero yung mindset namin, parang wala talaga, parang wala lang. So, totoo lang, hindi ko na-feel talaga eh. Parang, ako yung nagbibigay, parang si mama, nung isang araw, parang, okay, ito yung binayaran ko sa bangko, ganyan, tapos ito tuition ng kapatid mo, yung bunso. So, parang, ako na pala nagbayad ng tuition sa lahat. So, parang feeling ko, karapat-dapat lang talaga. Kasi it's a cycle naman, di ba? Growing up, magulang mo mag-aalaga sa'yo. Tapos, ikaw naman, mag-aalaga sa kanila. Di ba gano'n naman lagi? Siguro sa akin, napaaga lang. Para sa akin, yun yung pakasan ko, napaaga lang. At natutulong ko pa yung kapatid ko. I mean, hindi lahat naman ng tao nasasabi na natulong ng kapatid nila, di ba? Or stuff. At nakapag-start na maaga. Di ba? So, at least para sa akin, feeling ko swerte ako dahil mas nape-prepare ako for what's to come in the future. How do you see yourself? Do you see yourself as a boy pa rin? Or do you see yourself as a man? Actually, that's a tricky question. Kasi, para sa akin, I think I'm a man now. Kasi iba na yung priorities. I mean, actually feeling ko, yung mindset ko, a man, pero how I want to live is still like a boy.